more than all the money and the joyful faces. I was asking for is a fair share of justice. Correct its miscarriage and trim the excesses of the past regime. True, evading arrest may be legally difficult to justify, if not hardly defensible. True, going underground is politically incorrect. And I must admit that I was constantly balancing the bigger picture with the issues of the moment. But at the end of my daily debate with my own wits, I decided not to place myself under the jurisdiction of a court whose judicial determination of probable cause and the subsequent issuance of a warrant of arrest I was questioning before the higher court of the land. Rightly or wrongly, I thought it was the more sensible thing to do given the prevailing circumstances. Arguably, facing trial is not the be-all and end-all of settling and resolving this legal issue. Well-established jurisprudence and legal precedents allow the filing of pleadings and motions even in the absence of an accused petitioner. Thank you and good morning. Questions, please. At yan nga po ang bahagi ng naging press conference ni Senator Panfilo Lacson. Sinabi nga po niya sa kanyang punong balitaan na naging biktima raw siya ng injustice at namuhay daw siya na parang isang preso sa loob ng 13 taon. At para raw siyang pinarusahan sa isang krimen na hindi raw niya ginawa. Samantala, tiniyak naman ng pamilya Dacer na hindi pa tapos ang kanilang laban kay Senador Panfilo Lacson. Alam ko na maski wala ang accused petitioner, pwede naman tumakbo yung kaso, mag-submit ng mga pleadings. Kaya mali yung sinasabi niya Attorney Topacio na there's only one way to resolve the matter, face trial. That is not correct. Dapat alam ng abogado yun. Kasi sinasabi niya na hindi po pwede yung ganon, hindi ko alam kung ano yung logos na babasa niya o reference niya. Well, that's it's not a matter of right, but yun, nasa sa kanila yung gusto na i-accept Supreme Court. At yung sa Regional Trial Court, precisely is a lower court. Then I can question the decision of the lower court before a higher court, which is either the Court of Appeals or the Supreme Court. Now, alam ko may follow-up question ka, sasagutin ko na. If and when the Supreme Court rules against me or in their favor, then there is no higher court to question the decision of the Supreme Court. Then I will respect the decision of the Supreme Court. Kung hindi pa po, wala na akong pagdadala ng appeal ko. Kung hindi doon na lang sa Diyos siguro, pero paharapin ko yung kaso. Even na. Wala na akong pagkukwestiyonan eh. Sa lower court, ang reason ko, hindi fair yung ginawang desisyon eh. Kasi alam naman natin yung, ano ba yung ebidensya, very tenuous. Nag-iisang testigo na sinasabing may pag-uusap na nangyari sa sasakyan na naipakita ko naman sa DOJ pa rin ng nakaraan na wala ako dito. Affidavits ni Senator Marojas at ni dating Yusek Toledo. Yung affidavit ng BID na nag-certify na wala talaga ako dito sa bansa during the period na sinasabi ni Cesar Mancao na magkasama kami sa sakyan at nagbibigay ako ng instruction. At isa pa, he quoted me verbatim
At sinabi niya, ipagsabay mo na. Ako po, taal na Tagalog. Aki, isinilang, nagkaisip, lumaki sa lalawigan ng Cavite. Kung ako ang bibigkas ng ganong pananalita, hindi pagsabay mo na, pagsabayin mo na. Doon pa lang, nakita ko na gawa-gawaan niya lamang yung conversation na sinabi niya doon sa kanyang affidavit. Struggle, tapos naisip mo pa, may mga kaibigan pa ba akong natira, naiwanan, napakasakit. Sir, next question. Sir, may alam daw po ba kung sino talaga ang mastermind sa Sir Cogito? Alam ko, pero sa matter of evidence And matter of record naman, nag-deliver ako ng privilege speech dyan. Sinabi ko yung background, sinabi ko lahat yung ano. But, you know, it's not for me to tell you kung sino yung mastermind. Kasi yun sa akin, base lang yun sa akin mga nakalap na impormasyon. Kung mayroon akong napakamatibay na ebidensya, bakit nga pa hindi para magkaroon na ng resolution? But pag sinabi ko sa inyo kung sino yung mastermind na alam ko at hindi ko naman masusugan yun ng karapatang ebidensya para mapatunayan talaga siya sa atin ko totoo, chismis din yun. Nakatulong ba yung pagpapalit sa administration? Bagamat ang obserbasyon nga ng marami dito ay siya ay walang halos pinagbago ay dito sa anyo ni Senador Panfilo Lacson matapos ang isang taong pagkatago o ng isang taon ay kapansin-pansin na medyo nag-mellow down na ito, hindi na masyadong galit lalo na doon sa mga nagdikdik sa kanya. Katunayan pinag-iisipan niya kung forgive or forget nga ba siya o sasampahan sila ng kaso at napansin din natin na medyo emotional bagamat nagpipigil dahil ilang beses itong medyo napupasag ang boses habang binabasa at sinasabi kung gaano ka naging unfair ang nakaraang administrasyon at sabi niya maging ang administrasyong ito sa kanya. Ako si Linda Humilla, magandang umaga po.